Magandang hapon po sa inyong lahat. At mukha namang okay na okay kayo dyan. Okay na okay kayo dyan. Okay, ganito po yon. Kami po ay nag-apply ng party list noong election. At ang aming pong party list, yung TAPI, yung Treasure Hunters Association of the Philippines Incorporated. At kami po ay merong miyembro simula po sa Apari hanggang sa Tawi-Tawi. Ano po? At kami po ay capable na makapagluklok kahit tatlo dahil kaya namin. Pero ang naging karanasan po namin ay tinanggap doon sa COMELEC. Pero pagdating yata doon sa Inbank ay kami po ay tinanggal at hindi na po kami binigyan ng pagkakataon na kami po ay makapag-appeal. Ang amin pong pagkakaalam, ang party list po ay para doon sa mga bahagi o tao sa mamamayan ng ating lipunan na nandoon sa laylayan. Ano po? Yon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng provision doon sa ating 1987 Constitution na party list para yung mga tao na walang boses ay magkaroon ng boses doon sa Senado. Andiyan ka pala. Okay. Ang amin lamang pong ipinagtataka. Ano po? Ito po ay aming ipinagtataka dahilan sa si Saldico ay isang party list. Ako Bicol. At hindi ko po alam kung sino ang kanyang mga constituents. Dahil ang alam ko po, si Congressman Saldico ay isang mayaman. Ano po? So papaano magiging tagapagtatag o tagapagtayo ng isang party list sa laylayan ng lipunan kung ikaw ay mayaman? Hindi po ito dapat tinatanggap ng COMELEC dahil sa ito po'y paglabag doon po sa nakasulat ng mga pamantayan. Pero alam po naman natin, yung nga isa, hindi naman po nanalo pero nakaupo pa rin. So, ibig sabihin, walang imposible sa COMELEC kahit bawal pag gusto nila, pwede. Ano po? Yung isa na talagang nanalo, ayon sa pamantayan ng batas, yung kalaban ni Congressman Abante, yun naman po'y talagang pasok sapagkat yung constitution natin ay binigyan siya ng provision, yung kanyang kondisyon na siya po'y talagang Filipino citizen. Pero ang alam ko po, sinasabi sa aking narinig, si Congressman Abante ang nag-file ng petition against doon sa kanyang kalaban. Well, anyway, ang isinasabi ko dito, bakit ang COMELEC, bagamat meron silang pamantayan doon sa kanilang party list, bakit si Congressman Saldico ay nanalo? Hindi naman siya miyembro ng laylayan ng lipunan. Kayo po ba miyembro ng laylayan ng lipunan? Ikaw pong nagtataho, miyembro ka ba ng laylayan ng lipunan? Pwede ka pong tumakbo ng Congress kasi nasa laylayan ka. Etong nagtitinda na ito na may kariton, miyembro ba ng laylayan ng lipunan? Opo, no? So, ang ibig pong sabihin ng miyembro ng laylayan ng lipunan ay yung katulad po natin na walang kakayahang bumili ng jet, walang kakayahang bumili ng Lamborghini, wala po tayong kakayahan kahit bumili ng 20 pesos na bigas. Yun po ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Si Saldico po, si Congressman Saldico, hindi po natin siya maibibilang na nasa laylayan ng lipunan, subalit siya po ay hindi lamang napasama dito sa ating Kongreso. Pagkos noong 19th Congress, siya po ang may hawak ng pera ng bansang Pilipinas. Nakapagtataka isang party list, may hawak ng lahat ng pera ng kabuuang bansa. So, kung ikaw po ay mag-iisip at kung ikaw ay may isip, ibig sabihin lamang po na ano na ang nangyayari dito sa Kongreso? Parang meron yatang problema. At alam naman natin talagang meron. Kaya nga, napakahirap
natin na mahihirap na labanan yung ganitong klase ng sistema sapagkat sila ang nasa taas. Kapag sila ay nasa taas, tayo ay nasa laylayan, wala na tayong magagawa kundi tumingala na lamang. Alam po ninyo, minsan ay nakakaawa. Merong doon sa baras. Anong sa baras? Yung mga nandiyan dyan sa kainta na squatter na nakatira sa ilalim ng tulay. Kanilang inilipat doon sa baras, naglagay sila ng housing. Nung sila ay maglagay ng housing doon, napakadaming bahay, pero walang inodoro, walang pintuan, walang lababo, nabigyan ng kuryente, walang tubig. Ang mga bata, walang paaralan. Ang kanilang mga asawa, para lamang sila'y may kainin, simula sa baras pupunta pa ng kainta sapagkat doon ang iniwanan nilang hanap buhay. Naiwan ang kanilang buong pamilya doon sa baras. At yung isa, yung nanay, ito po pakinggan ninyong mabuti, at sana naman po ay mapakinggan ng mga taga-kongreso, yung pong mga congressman. Alam po ba ninyo na ang nanay na ito ay nagpapakain ng 10 bibig doon sa kanilang maliit na bahay? Puro utang na siya doon sa tindahan sapagkat iniintay pa ang pagbalik ng kanyang asawa para makabili o makabayad galing sa kanyang sweldo. Ang nanay na ito ay nangutang ng 2 noodles. 2 noodles. 10 bibig ang kakain. Ang tinanong siya, "Nanay, papaano ikaw? Mamaya pong gabi kung may matitira." Sa palagay niyo ba sa 2 noodles, sa 10 bibig na kakain, merong matitira? Samantalang, itong ating mga sabihin na nating kaibigan, quote-unquote, na taga-kongreso. Ito pa ha, ako po ay mahilig magpupunta sa mga kainang mamahalin. Mahilig po ako dyan. Kasi gusto kong makita kung anong hitsura noong mga mamahaling pagkain ito. At ang ginagawa ko, nakikiamoy na lang ako, parang nakain ko na rin. Kasi ang mamahal, meron pong 1 piraso ng karning baka. Alam po ba ninyo kung magkano ang halaga? 7,000, 1 piraso. Ang tanong ko doon sa waiter, sabi ko, sino ang nakakabili niyan? Ang mahal. Sir, mga congressman, hindi po ako nagbibiro. Ibig sabihin, saan ba nanggagaling? Tama, meron silang sweldo. Ito pa isa, hindi pa sila nakokonsensya. Magkano ang sweldo nila? Mahigit yatang 300,000 piso. Ano? Bukod doon sa kanilang malaking sweldo, meron pa silang pork barrel. Ano? Pero, pag tiningnan po ninyo yung ordinaryong manggagawa, magkano po ang kanilang sweldo sa isang araw? 600 yata, ano? So, kwentahin mo yan, 18,000 sa looban ng isang buwan against 3,000 plus. Napakalayo ng pag-itan. At ito, isa pa ha, alam ba ninyo na meron pang mga katulad natin na nasa laylayan ng lipunan na nagtitiis kahit anong klase ng trabaho, meron lamang mayuwi sa kanilang tahanan. Alam nyo kung magkano ang kanilang sweldo? 7,500 pesos sa looban ng isang buwan. Meron. 7,500 pesos ang inuuwing sweldo sa kanilang tahanan. Kung ikaw ay merong anak na nag-aaral, 2, 3, elementary, kung meron ka pang high school, papaano mo yan pagkakasyahin? Meron pa.
At Kongreso din ang gumawa nito, yung end of contract. Alam niyo yon? End of contract. Wala nang regularisasyon. Wala nang security of tenure. Sino ang may gawa niyan? Kongreso. Now, sino po ang pwedeng magbalik niyan para magkaroon ng security of tenure? Kongreso pa rin. Bakit hindi nila ginagawa? Bakit hinahayaan nila na sila ay kumakain ng masasarap na pagkain samantalang ang ibang tao na kanyang kapwa walang makain? Hindi ko alam kung kaya ng sikmura nila yan. Hindi ko alam kung kaya ng sikmura ng kanilang mga anak ang ginagawa ng kanilang magulang. Sa bagay, nakita naman natin yung kumalat doon sa social media. Magkano yung halaga ng dalawa silang kumain? 750,000? Dalawa lang silang kumain? Tapos nagtatawanan pa sila, parang chicken feed lang yon. Dahil ang tatay niya ay congressman at yung ATM ng tatay niya ay nasa kanya. So ibig sabihin magkano ang laman? At ipinagbiyayabang pa. Samantalang tayo naririto, alam ba ninyo, pumunta ako dito, alam nyo kung ano, hindi pa ako nagtatanghali. Kadadating ko lang ngayon, galing po ako ng Cavite. Alam nyo po kung anong dala kong pagkain? 5 Skyflakes. Ako'y may pera, pero iniipon ko po yung pera ko sapagkat ako po'y maggagasolina, ayaw ko pong galawin, baka po'y maubusan ng pambili, ako po hindi makauwi. At ako po'y titigil dito, at hindi po kami aalis hanggat hindi po namimiti yung pong ating balakin. Simple lamang ang aming kahilingan. Isa pa, ganito. Noong EDSA Revolution 1, tandaan nyo ha, EDSA Revolution 1, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ng pamamahala sa ating bansa. Walang kaguluhan. Tama mali? Tama! Walang kaguluhan. Sino ang presidente noon? Yung tatay ng presidente ngayon. Alam ba ninyo, nung panahon yun, sundalo na ako. Sundalo na ako noon. At yung pinaka-chief of staff, si Fabian Ber, dahilan sa punong-puno na ng tao ang EDSA, ay hinihiling niyang ito'y bombahin, paputukan, para i-disperse ang tao. Pero ano ang sabi ng kanyang ama? Huwag. Sapagkat ang kanyang ama ayaw ng kaguluhan. Sana naman, yung kanyang anak, ganon din ang maging kaisipan. Ganon din ang kanyang maging kaisipan. Noong ikalawang EDSA, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng pagpapalit ng pamamahala sa ating bansa. Meron bang kaguluhan? Time ni Joseph Estrada, Presidente Estrada, nagkaroon ba ng kaguluhan? Wala. Bakit? Sapagkat nagpakumbaba ang presidente. At sa kanyang pagpakumbaba dahilan sa ayaw niya na merong masasaktan, siya mismo ang lumisan. Alam ko niyo kung bakit? Ako'y nandoon doon sa Mindiola, merong 10-wheeler doon, kung matatandaan ninyo, at si Nora Honor nagsasalita doon sa baba, nandun ako sa itaas, at ako lamang po ang may dalang watawat ng Pilipinas. Dala ko po ngayon, dahil naniniwala ako gagamitin uli natin yon sa pangalawang pagkakataon. Dala ko yung watawat na ginamit namin, tanging watawat ng Pilipinas, na aming iwinagayway doon sa ibabaw ng 10-wheeler. At nung mabalitaan namin na ang Pangulong Erap ay umalis na, kami nahinga ng maluwag. Sapagkat nagkakaroon na ng kaisipan na lulusubin daw yung Malacanang. Sabi namin, wag! Kasi wala tayong panalo dyan. Bakit? Kung tayo'y magbato ng itlog na bugok, babatuhin na tayo ng granada. Kung sagasaan natin sila ng kotse, sasagasaan nila tayo ng tangke. Kung paputukan natin sila ng kwetes, papuputukan tayo ng missile. Anong palaban mo sa gobyerno? Wala. Kaya,
Sa ngayon, itong pagkakataong ito, sa ayaw at sa gusto ng ating presidente, dahilan sa mga pangyayaring nagaganap, hindi na ito pwedeng mapigilan. Alam niyo kung bakit? Ang mga Generation Z ngayon ay nakakuha ng idol doon sa Nepal, na ang mga Gen Z ay nagpaalis ng kanilang mga opisyales ng gobyerno na kung saan ay nananamantala sa kaban ng bayan. At itong mga Gen Z na ito sa September 21, lalabas yan. Ano ang mangyayari? Kaya ba ng damdamin ng ating kapulisan? Kaya ba ng damdamin ng ating kasundaluhan na sasaktan nila ang ating kabataan? Huwag naman po sana. Huwag. Kasi ang mga kabataan yan ay hindi pa sapat ang kaisipan. Mura pa ang kanilang kaisipan, wala pa yang gulang. Samantalang tayong mga sundalo, tayong mga pulis, alam natin na yan ay dapat nating ingatan. Ang mga pulis is to serve and to protect, not to dismiss or not to oppress. Tandaan po natin yan. To serve and to protect, not to attack. Kung tayo man ay dumako sa pagkakataon na ang mga Gensing ito dahilan sa kanilang kapusukan ay manakit, pagbigyan po natin sila, huwag po natin silang awayin. Kasi nga Gensi sila eh. Ngayon, para po maiwasan, simple lang, merong madaling solusyon para huwag magkakasakitan. Simple lang. Ang ating presidente ay may sakit. May sakit yan. Nakita nyo naman na kung minsan ay namamaga ang mukha. At ngayon nakikita nyo kung minsan nagsasalita, ang kanyang salita ay pautal-utal. Now, alam po ninyo, ako po ay, hindi po ako makamarcos. Huwag nyo pong aalalahanin o huwag nyo pong ako'y iisipin na ako'y kampi sa kanila. Hindi. Pero, ilang taon lamang po ang tanda niya sa akin. At nakita ko po yan dahilan sa kami mga, nung tawag sa amin, yung aming time. Kami magkakasabay na lumaki. Pero itong tanda nyo. At tingnan nyo kung anong klaseng tao yan. Una, yan ay ipinanganak ng presidente dati ng Pilipinas. Hindi yan katulad natin na tayo ay naghugas ng pinggan, nag-igib ng tubig, naranasan nating magutom, yang taong yan ay hindi. Walang lakas ang katawan yan, sa totoo lang. Baka hindi niya naranasan ng mag-igib ng isang tubig o isang timbang tubig. At siya ang ating presidente ngayon. Nag-aral siya, wala siyang ginawa nung siya'y nag-aaral kundi kalayawan. Meron ngang isang kwento pero ayaw ko nang sabihin tungkol doon sa nag-supply daw ng 1 kilong shabu mapasama lang doon sa kombo. At hinahanap siya ng kanyang tatay ay matagal na nawala at doon siya nakita. Dahilan sa gustong-gusto niya yung kombo. Hanggang sa ngayon, mapapansin nyo naman, di ba, pag may mga concert, talagang nandoon siya. At nakikita ko, sumasayaw-sayaw, gumagano'n-ganon pa yung ulo niya eh. Hindi niya naranasan ang buhay natin. Kung kaya't hindi siya makasimpatya sa nangyayari na sa atin. Hindi niya alam kung papaano umupo dyan sa gutter. Hindi niya alam kung papaano ang init ng katawan. At hindi rin niya alam kung papaano abutin ng ulan. Yan ang ating presidente. Ibig sabihin lamang, kung tutuusin, hindi naman niya kasalanan ang pagiging mahina niya. Sabi nga ng marami, he is a weak president. Hindi niya kasalanan yon kasi hindi siya pwedeng mamili ng tatay niya at hindi siya po pwedeng mamili ng lipunan na kanyang gagalawan. Hindi niya kasalanan yon. Isa lang ang kanyang kasalanan sa atin. Naging presidente siya. Hindi siya sa kanyang kakayahan. Hindi ko siya minimenos. Malamang siya ay magaling sa ibang paraan. Magaling tumugtog ng saxophone yan. Magaling tumugtog ng saxophone. Nakita kong tumugtog yan ng saxophone.
Pero hindi kinakailangan ng bansang Pilipinas ang marunong mag-saxophone lamang. Ang kinakailangan natin ay yung pinuno na kung saan kayang dalhin ang ating bansa, kayang paluwagin ang ating lipunan at bigyan ng direksyon tayong mga mamamayan. Yan ang kailangan natin. Now, habang ako'y nandudol sa amin, ako'y nag-iisip. Dahilan sa ang ating Pangulo, sa kanyang kalalagayan, sabi ko hindi naman siya talaga masisi. Pero, hindi siya dapat namumuno kasi hindi niya kayang dalhin ang lipunan. Tingnan nyo lang ha. Ito, habang nagbumotor ako galing ng Cavite, naglalaro yung aking isipan. Isipin ninyo, nagsona. Nung siya'y nagsona, ang sabi niya, 5,500 flood control project done. Tapos, wow, ang gandang pakinggan. Pagkaraan ng ilang araw, bumaha. Nasaan yung 5,500 na flood control project? Binangga ng barko. Presidente ka, 5,500 projects, hindi mo alam, hindi pala kayang pumigil ng baha. At ang saklap nito, kaya pala bumaha dahil binangga ng barko. Hay nako! Kahit anong klase ng pag-iisip ko kung paano ko iisipin, paano tumama na nagkaroon ng baha dito sa Central Luzon, sa ibang parte ng Pilipinas, nagbaha dahil binangga ng barko yung flood control project. Hindi ko kayang isipin yon. Ito pang maganda. Tabi-tabi po naman sa Presidente, ako po naman ay walang intensyon na kayo po ay pasamain. Ang sa akin lamang ay sinasabi ko na ikaw ay merong pagkukulang. Ang dahilan ng pagkukulang mo ay kakulangan mo sa pagkaalam kung ano ang mga nangyayari. Bilang pinuno o ama ng tahanan o ng bansa, katulad ng ama ng tahanan, ang ama ng tahanan dapat alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. At kung merong pagkukulang ang ama ng tahanan, ang siyang dapat nagpupuno nito. Kagaya ng presidente natin, tungkulin niya na alamin ang lahat ng kakulangan ng ating lipunan. Pero kung dumaan ng baha na sinabi niyang natapos yung 5,500, pagkatapos yung pala naman ay wala, bakit hindi mo alam? Ito pang masaklap. Ito pang masaklap. Noong nagkaroon na ng baha, nagkabahaan na, nilibot niya yung flood control project dahil sinabi niya na meron daw 15 kontraktor na ghost ang project. Pagkaraan ng loob ng 3 taon, nalaman din niya na meron palang kontraktor na 15 na gumagawa ng ghost project. Ito po ang masaklap. Hindi ko naman po nakita doon sa TV yung sinasabi na siya po ay nagalumihanan, nasaktan ng kanyang puso hanggang sa siya ay naiyak sapagkat siya ay nalulungkot dahilan sa ano ang nangyari sa flood control project na ito. Ikaw ate, sino? Teka muna. Para may labas yung galit nyo. Teka muna. Ikaw. Sinabi mo, at sabi nila, siya ay naiyak dahilan sa kanyang panlulumo sa mga pangyayari. Bakit ka iiyak? Hindi ba ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Anong klaseng pinuno ka kung makikita ng kasundaluhan na ang kanilang pinuno dahilan lamang sa bumaha ay umiyak? Ako po ay sundalo rin, pero hindi ko po kayang isipin na ang aking pinuno hindi pa naman labanan, wala pang patayan, umiiyak na. Paano pa kung lumusog na yung China na kung saan ay inaaway natin na hindi naman natin kaaway?
Hindi ko po ipinagtatanggol ang China. Wala po tayong laban dyan. Pagbasi-basihin na natin, pagyabang-yabangan na tayo, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya. At kapag ikaw ay mahina, huwag ka munang lalaban hanggat hindi ka pa malakas. Kinakailangan, kapag ang kalaban mo ay malakas, mag-easy-easy ka muna, palakasin mo muna ang iyong sarili hanggang kaya mong mapantayan, saka ka lumaban. Pero, huwag kang kukuha ng kakampi na pagdating sa huli, iiwanan ka. Isusubo ka lang. Tumayo ka sa sarili mo kung talagang lalaban ka. Huwag mong ilalaban yung iba para sa iyo. Hindi maaari sapagkat yun ay tumakbo, kawawa ka. Merong solusyon. Pwedeng iwasan ang sakitan. Ginoong Pangulo, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Itong kailangan mo. Graceful exit na hindi ka nakakaya. Pwede naman. Madali naman eh. Pwede kahit itong oras na ito, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Napakadali. Magpagawa ka ng medical certification na ikaw ay may sakit na hindi mo na kayang pamahalaan ng bansa. At kapag ikaw ay binigyan, tatanggapin namin na ikaw ay lilisan sapagkat ikaw ay may karamdaman. Tama po ba? Graceful exit. Walang napahiya. Hindi siya napahiya. Bakit? Dahilan sa ikay may karamdaman, amin ikaw uunawain. Hindi ka namin susumbatan. Naiintindihan namin, iba ang ugali ng mga Pilipino. Ang Pilipino, kahit yak-yakin mo yan, kapag ikaw ay humingi ng tawad, patatawarin ka yan. Iintindihin ka yan. Yan ang ugali nating mga Pilipino. Kaya para maiwasan ang sakitan, simple lamang ang dapat gawin ng Malacanang. Magpa-medical certificate ka, Ginoong Pangulo, at ipalagay mo doon, ikaw ay not fit to serve for the reason of medical. Na meron kang karamdaman at alam naman namin meron. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Lalo ka lamang mahihirapan. Mahihirapan kang pisikal, mahihirapan kang emosyonal. At dahilan dito lalong lalala ang iyong sakit. Bigyan mo ng kalayaan ang iyong sarili. Palayain mo ang iyong sarili sa problema sa pagsabi na nais ko nang iwanan sapagkat hindi ko na kaya. At hindi naman talaga kaya kahit sa pasimula pa, lalo na kung tumagal pa. Kaya Ginoong Pangulo, matatapos ang suliranin natin, nakasalalay pa rin sa iyo. Kung ano ang ginawa ng tatay mo, gawin mo rin. Hindi ka naman namin ikukundina, uunawain ka namin. Dahil alam namin na simula ng pagkabata mo, hindi ka lumaking katulad namin. Kami na taga sa panahon, taga sa ulanan, taga sa arawan, hindi mo yan naranasan. Tanggapin mo na ang katotohanan, sabihin mo na hindi ko na kaya gawa ng ako ay may sakit, uunawain ka namin. Kapag ginawa mo yan, katulad ng iyong ama na naiwasan ang sakitan, naiwasan ang pagdanak ng dugo, binayaan namin kayong magkapatid kasama ang iyong ina na makabalik sa lipunan. Tinanggap namin uli kayo. In fact, kayo ay hindi na dapat kumuha ng posisyon sa gobyerno, pero tinanggap pa rin namin kayo. Pinagkatiwalaan ulit namin kayo. Pwede natin sabihin yun. Kahit nga yung kuya ko, sabi ganun din eh. Wag na, hindi na namin sasabihin yung sinasabi nila, pakiusap lamang, alang-alang sa ating kabataan. Alang-alang doon sa mga ina niyan, kasi baka mamaya, yung mga kabataan niya sa kapusukan, mamatay. Kawawa naman ang kanilang magulang. Magkasakitan, walang pampagamot, kawawa naman ang kanilang magulang. Ito na lamang ang panawagan namin sa iyo, mahal na Pangulo. Unawain mo kami, unawain mo ang bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ingatan natin ang ating kabataan.
Mga bata yan, Ginoong Pangulo. Huwag sana silang masaktan at posible lamang yan kung walang magaganap na rally. Ibig sabihin, meron ka pang plaso simula sa araw na ito, bumaba ka sa medical reason. Yun ang solusyong nakikita ko para ang ating bansa ay maging payapa. Huwag na tayong magsisihan. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Meron pa tayong lugar, Ginoong Pangulo, simula ngayon, alang sa ating mga kabataan. Huwag naman sana may masaktan kahit isa, sapagkat masakit yan para sa aming mga taong nasa laylayan ng lipunan. Wala na nga kami, masasaktan pa. Ano na yan? Kaya yun ang aming kahilingan, Ginoong Pangulo. At hindi na ako magtatagal sa pananalita ko. Please, ingatan mo ang ating mga kabataan. Ingatan mo na hindi sila masasaktan. Dadagsa lahat ng mga yan. At yung mga yan ay meron ng nakitang pangyayari na gusto nilang gayahin doon sa Nepal, na kung saan ay sinisira at sinisilaban ang mga establishmento ng gobyerno. At doon naman sa mga Gen Z, tatandaan ninyo, hindi building ang kaaway ninyo. Hindi sasakyan ang kaaway ninyo. Ang kaaway natin ay yung korupsyon na kung saan ay ginawa ng ilang tao dyan sa Kongreso. Yun ang ating kaaway. Kaya wag ninyong sisarain ang establishmento, sapagkat pag yan ay sinira ninyo, papaano na naman, gagastos na naman tayo ng wala namang pera para muli yang ipatayo. Wag namang sunugin. Ikaw naman talaga, PL, masyadong mainit ang iyong damdamin. Ibuhos mo na lang yan doon sa pagsigaw na, Ginoong Pangulo, please, step down. Huwag namang resign. Ang pangit naman pakinggan nun eh. Step down of your office. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.